Ang buhay ay parang basura, Marisol. Huwag kang maarte kung ayaw mong mabulok ang bangkay ng tatay mo sa kung saang kalsada lang. Ang boses ni Tia Tasing ay parang talim ng kalawang na humihiwa sa katahimikan ng punerarya. Amoy sigarilyo at tuyong isda ang sumasabay sa bawat buga ng kanyang hininga. Hindi umimik si Marisol. Ang kanyang mga payat na daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng puting tela na tumatakip sa naninigas na katawan ni tatay. Napakalamig sa loob ng morgue, halos maging manipis na usok ang bawat hininga ni Marisol sa hangin. Ang amoy ng formalin at nabubulok na pag-asa ay tila sumasakal sa kanyang dibdib. Sa edad na 24, hindi inakala ni Marisol na ang kanyang dangal ay may katumbas na halaga ng isang murang kabaong at isang maliit na lupang paglilibingan sa dulo ng sementeryo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dapat sana ay naglilipat ng mga pahina ng libro sa unibersidad, ngunit ngayon ay nanginginig sa gutom at takot na gumagapang sa kanyang likuran. Hinawakan ni Tasing ang kanyang balikat. Ang boses nito ay biglang naging kasing tamis ng lason. Marisol, baby, serve ka lang ng drinks. Sa 5-star hotel yon. Mga bigati ng tao. Galante sila. Just one night. At magkakaroon ka ng sapat na pera para bigyan ng disenteng libing ang tatay mo. Isipin mo na lang, ito ang huling tungkulin mo para sa kanya. Utang na loob, Marisol. Huwag mong hayaang mamatay ang tatay mo nang may kasamang kahihiyan. Ang salitang kahihiyan ay umalingaw-ngaw sa utak ni Marisol. Tiningnan niya ang mga nakapikit na mata ng ama. Isang pangako ang binuo sa kanyang nagpipigil na hikbi. Patawad, tatay. Pauuwiin kita. Dinala siya ng isang lumang sasakyan sa isang mundong hindi niya kailanman narating. Ang gintong liwanag mula sa lobby ng Marangyang Hotel ay nakakasilaw. Itinulak si Marisol sa isang madilim na silid na amoy jasmine oil at mamahaling whiskey. Pinagsuot siya ng isang manipis na sutlang damit. Isang tela na sa sobrang lambot ay parang mas lalo niyang naramdaman ang kanyang pagkuhubad. Habang nangyayari ito, sa malaking hall sa ibaba ng parehong gusali, ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Nakatayo si Lorenzo Alejandro sa kanyang suit na gawa ng pinakamagaling na mananahi. Ang kanyang muka ay kasing gwapo ng isang estatwa, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Itinaas niya ang baso ng champagne, pilit na nakangiti sa magandang babaeng si Delfina na nasa tabi niya. Everyone, attention please! Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng awtoridad at pagmamalaki ng pamilyang Alejandro. Ngayon, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng ating kumpanya. I am officially announcing my only son, Lorenzo, is now engaged to Delfina. This is the most perfect union in Manila. Ang palakpakan ay parang kulog na yumanig sa paligid. Ang tawanan at tunog ng nag-uumpugang mga basong kristal ay lumikha ng isang melodiya ng tagumpay. Ipinagdiriwang nila ang isang pagsasama ng pera at kapangyarihan. Kasabay nito, sa itaas na palapag, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Marisol ang isang mabigat na katawan na dumidiin sa kanya. Isang hiningang amoy alak ang bumalot sa kanyang pandama. Dahil sa pampatulog na palihim na inihalo ni Tasing sa kanyang inumin, ang paligid ay naging malabo. Nakita niya ang anino ng isang lalaking hindi niya kilala na nakabaon ang mukha sa kanyang leeg. Ang init nito ay kabaligtaran ng lamig ng morgue na kanyang iniwan. Ang mapait na kabaligtaran ay nagpatuloy sa loob ng tahimik na silid. Na maliit ang mundo ni Marisol sa bawat hapdi na kanyang nararamdaman. Ang kanyang kamay ay kumapit sa mamahaling bedsheet, ngunit para itong magaspang na balat ng demonyo sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, binabasa ang una na may burdang disenyo. Ibinenta niya ang kanyang pagkababae para sa isang himlayan ng kanyang ama, habang ang lalaking kumukuha nito ay ang mismong taong pinararangalan sa ibaba.
sa baba. Tumawa si Doña Esmeralda habang humihigop ng pulang alak. Cheers! For the future of the Alejandros. Ang huling tagay na yon ay tumama ng sabay sa pagkawala ng malay ni Marisol, dulot ng labis na sakit na nagmumula sa kanyang puso. Ang plastik na nahulog mula sa kanyang buhok na walang halaga ay dahan-dahang bumagsak sa makapal na alpombra, tahimik at natapakan ng makintab na sapatos ng lalaking tanging nakalulunod sa kalasingan. Kinabukasan, ang sinag ng araw sa Maynila ay nagdala ng walang kasiguraduhang pag-asa. Tumama ito sa mga pasang kulay ube sa braso ni Marisol at sa isang tumpok ng pera na nasa ibabaw ng mesa, katabi ng isang malamig na sulat na walang pirma. Tiningnan ni Marisol ang pera, pagkatapos ay ang kanyang mga palad na wala ng laman. Naramdaman niya ang isang matinding pagsusuka mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May pera na siya para sa kabaong ni tatay, ngunit napagtanto niya, wala na siyang tahanan na babalikan sa loob ng kanyang sarili. Sa labas ng pasilyo, narinig niya ang yapak ng mga hotel staff. Isang boses ang nagsabi, "Narinig mo ba? Maagang umalis si Sir Lorenzo para ayusin ang formal engagement party next week. Napakabuting lalaki talaga." Niyakap ni Marisol ang kanyang sarili, habang ang isang lamig na mas matindi pa sa morgue ay gumagapang sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na hindi niya hiniling. Sa gitna ng kahihiyang iyon, ang nagsimulang kumapit at mabuhay. Ang bawat hakbang ni Marisol sa loob ng suite na iyon ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang marangyang carpet na tila sumisipsip sa kanyang bawat hininga ay naging saksi sa kanyang panginginig. Habang pilit niyang isinusuot ang kanyang lumang damit na may amoy ng murang sabon at pawis, naramdaman niya ang malupit na hapdi sa kanyang katawan. Isang paalala ng nagdaang gabi na tila isang bangungot na ayaw matapos. Bumukas ang pinto ng walang babala. Hindi ang lalaking kasama niya kagabi ang pumasok, kundi isang babaeng ang tindig ay parang isang reyna na handang pumatay. Si Doña Esmeralda Alejandro. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging kasing lamig ng yelo, hinaluan ng matapang at mamahaling pabango na tila sumasakal sa ilong ni Marisol. Tiningnan ng matanda ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri na tila ba si Marisol ay isang maruming basahan na nakakalat sa gitna ng kanyang palasyo. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi galit na nag-aapoy. How much? Ang tanong ng Donya ay parang isang sampal na yumanig sa pagkatao ni Marisol. Magkano ba ang kailangan mo para manahimik at hinding-hindi na magpakita sa anak ko? I know your type. Gumagamit ng katawan para makakuha ng pera mula sa mga Alejandros. Napatigil si Marisol. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling mga palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sarili niyang dugo, ngunit hindi siya kumindat. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing siya ang biktima rito, na ibinenta siya ng sarili niyang kadugo. Pero ang salitang hiya ay nakabara sa kanyang lalamunan. Sa mundong ito, ang mahirap ay laging mali, at ang mayaman ay laging may katwiran. Naglabas ang Donya ng isang makapal na sobrang kulay kape mula sa kanyang mamahaling bag. Itinapon niya ito sa paanan ni Marisol. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa dangal ng dalaga. Take it and leave. Huwag mong isiping may utang na loob kami sa'yo. This is business. Binili namin ang katahimikan mo. If you ever mention this night to anyone, lalo na kay Lorenzo, sisiguraduhin kong pati ang bangkay ng ama mo ay mawawalan ng lugar sa mundong ito. Ang pagbanggit sa kanyang tatay ang nagpagising sa natutulog na leon sa loob ni Marisol. Dahan-dahan siyang yumukod, hindi para kunin ang pera, kundi para pulutin ang kanyang plastik na ipit sa buhok
na nakahandusay sa tabi ng sobre. Ang ipit ay may lamat na, tila ba sumasalamin sa kanyang nabasag na pagkatao. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang donya ng mata sa mata. Hindi niyo kayang bilhin ang lahat ng bagay, senyora. Ang perang ito ay amoy dugo at kasinungalingan. Itago niyo yan para sa kabaong ng konsensya niyo. Tumalikod si Marisol nang hindi kinukuha ang sobre. Ang kanyang paglalakad, palabas ng hotel ay puno ng pait. Ang init ng araw sa labas ay tila dumidikit sa kanyang balat. Nagpaparamdam sa kanya na siya ay marumi. Gaano man siya maghugas. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip. Ang pera para sa libing ni tatay ay nanggaling sa pangungutang ni Tasing sa mga Bombay. Nakalaunan ay nalaman ni Marisol na ang perang yon ay galing din pala sa komisyon ni Tasing mula sa mga Alejandro. Ang bawat sentimong ginastos, takabaong ng kanyang ama, ay may kapalit na hapdi. Dumating ang ika-49 na araw ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa tradisyon, ito ang huling araw ng pagdalaw ng kaluluwa. Habang nagtitirik ng kandila si Marisol sa tapat ng maliit na altar sa kanilang barong-barong, bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng natutunaw na kandila na dati ay nagpapakalma sa kanya ay biglang naging kasing baho ng nabubulok na basura. Tumakbo siya sa labas, sa gilid ng maduming kanal, at doon ay isinuka ang lahat ng pait sa kanyang sikmura. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa isang nakakatakot na hinala. Ang kanyang mga kamay ay kusang dumapo sa kanyang tiyan. Ang bahagi ng kanyang katawan na tila naging isang banyagang teritoryo. Sa gitna ng ingay ng mga bata sa kalsada at tilaok ng mga manok, narinig ni Marisol ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Isang bagong buhay ang nagsisimulang mabuo sa gitna ng pagkawasak. Ang gabi ng kahihiyan na gusto niyang ibaon sa limot ay nag-iwan ng isang buhay na alaala. Diyos ko, ang tanging naisambit niya habang ang luha ay tuluyang pumatak sa maruming lupa. Anong gagawin ko? Sa kalayuan, ang tunog ng kampana ng simbahan ay tila isang babala. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang binhing itinanim sa gitna ng dumi at dusa ay magiging mitya ng isang malaking pagsabog na yayanig sa pundasyon ng mga Alejandro. Ang amoy ng basang lupa at umaalingasaw na kanal ang sumalubong kay Marisol sa bawat paghinga niya. Sa maliit na eskinita ng tondo, ang mga mata ng mga kapitbahay ay parang mga matatalas na karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Ang bawat bulong ay mas malakas pa sa kulog na nagbabadya sa langit. Tingnan mo yan. Ang akala mo ay napakalinis na bata. Iyon pala ay may dalang kahihiyan sa sinapupunan. Ang parinig ng isang babaeng naglalaba sa tapat ng gripo. Habang ang tunog ng pagkuskus niya sa maruming damit ay tila isang hatol sa pagkatao ni Marisol. Walang imik ang dalaga. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Bit-bit ang isang lumang bayong na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan. Sa loob ng 6 na linggo, ang kanyang buhay sa dating tinitirhan ay naging isang impyerno ng panunumbat. Si Tia Tasing, na dapat sana ay kanyang sandigan, ang naging pinakamatalas ang dila. Marisol, huwag kang maging tanga. Sigaw ni Tasing habang hinihila ang braso ng dalaga bago ito tuluyang umalis. Bumalik ka sa mga Alejandro. Sabihin mo sa kanila na buntis ka. Isang pirma lang nila. Hindi na tayo kakain ng tuyo habang buhay. Utang na loob. Isipin mo naman ang hirap ko sa pagpapalaki sa'yo. Tumingin si Marisol sa kanyang tiyahin, ang babaeng nagbenta sa kanya para sa isang pirasong kabaong. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Ang utang na loob ko sa iyo, Tia, ay nabayaran na ng gabing iyon sa hotel. Hinding-hindi ko ipapakain sa anak ko ang perang galing sa pagbebenta sa akin. Dahan-dahang binawi ni Marisol ang kanyang braso. Ang bawat hakbang niya palayo sa dating buhay ay parang pagpunit sa isang pahina ng kasaysayan
na puno ng dusa. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi ito ang banayad na ulan na nagdidilig sa mga halaman, kundi ang malupit na buhos ng langit na naglulubog sa mga eskinita ng Maynila sa baha. Ang tubig na kulay kape ay humahampas sa kanyang mga binti. Ngunit patuloy pa rin siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang isang maliit na barong-barong sa dulo ng riles. Iyon ang kanyang bagong tahanan, isang silid na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, kung saan ang tanging yaman niya ay ang tibok ng puso sa loob ng kanyang tiyan. Habang ang bawat patak ng ulan ay gumagawa ng ingay sa bubong na yero, umupo si Marisol sa sahig na semento. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang address ng mga Alejandro na palihim na isinulat ni Tasing para sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sinindihan ni Marisol ang isang maliit na kandila. Itinapat niya ang papel sa apoy. Pinanood niyang lamunin ng kulay kahel na liyab ang huling koneksyon niya sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang abo ng papel ay nahulog sa sahig, hinaluan ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong. "Anak," bulong ni Marisol habang hinahaplos ang kanyang tiyan, "hinding-hindi ka luluhod sa harap nila. Lalaki kang marangal, kahit sa gitna ng putik. Pangako ko sa'yo, ang pangalan mo ay hindi kailanman mababahiran ng dumi ng kanilang pera." Ang lamig ng hangin ay pumasok sa pagitan ng mga plywood, ngunit sa loob ng dibdib ni Marisol, isang apoy ng paghihiganti at pagmamahal ang nagsimulang mag-alab. Hindi ito ang uri ng paghihiganti na gumagamit ng dahas, kundi ang uri na nagpapatunay na ang isang ina ay kayang itayo ang sariling mundo mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Bago siya tuluyang magpahinga, ang kanyang paningin ay dumapo sa isang lumang dyaryo na ginamit na pansapala sa sahig. Doon, sa gitna ng mga balitang politikal, ay ang isang larawang kasing linaw ng kristal. Si Lorenzo Alejandro, nakasuot ng barong na gawa sa pinakamahusay na pinya habang hawak ang kamay ni Delfina sa harap ng altar. Ang caption ay nagsasabing, "The Wedding of the Century." Ang ngiti ni Lorenzo sa larawan ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Marisol. Ang lalaking ito ay natutulog sa malambot na kama ng kasinungalingan habang siya ay nakikipaglaban sa gutom at baha. Ang katarungan sa mundong ito ay isang malupit na biro. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan ng tondo, nanumpa si Marisol na ang kanyang anak ang magiging huling tawa ng tadhana. Ang bawat kulog sa labas ay tila isang pagsang-ayon sa kanyang sumpa. Ang Marisol, na madaling utuin at mahina, ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang ina na handang lamunin ang buong mundo para sa kanyang anak. 6 na taon ang lumipas na parang isang mahabang prosesyon ng dusa. Sa loob ng maliit na silid sa tondo, ang bawat umaga ni Marisol ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at malambot, ngayon ay namumuti at tinalupan na ng matapang na Clorox at sabon. Ang bawat kuskus niya sa maruming damit ng ibang tao ay isang hakbang para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang amoy ng pagod ay nakadikit na sa kanyang balat. Isang halo ng anghit ng araw, usok ng jeepney at ang matapang na amoy ng chemical sa paglalaba. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Lucas, ang lahat ng hapdi ay tila naglalaho. "Nay, pahinga ka muna. Ako na ang magsasampay." Ang boses ni Lucas ay malutong at puno ng sigla. Sa edad na 6, ang bata ay mas matanda pa kung mag-isip kaysa sa kanyang edad. Tiningnan ni Marisol ang anak. Ang bawat anggulo ng mukha nito, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga matang tila may sariling ningning, ay isang malupit na paalala ng lalaking nang iwan sa kanya sa kadiliman. Si Lucas ay isang Alejandro, mula sa buhok hanggang sa paraan ng kanyang paglakad.
kahit na ang tanging apelidong dala niya ay ang sa kanyang ina. Salamat anak. Pagkatapos niyan, kakain na tayo ng tsampurado. Nakangiting sagot ni Marisol, bagaman ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ng batya. Habang nangyayari ito sa gilid ng Riles, sa loob ng nakakalunod na karangyaan ng Forbes Park, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak, ngunit ang loob ng mansyon ng mga Alejandro ay mas masahol pa sa isang libingan. Si Lorenzo ay nakatayo sa harap ng bintana, tinitingnan ang malawak na hardin. 6 na taon na siyang kasal kay Delfina, ngunit ang bawat gabi ay parang isang parusa. Ang kanilang pagsasama ay hindi binuo ng pag-ibig, kundi ng utang na loob. Ang pamilya ni Delfina ang nagligtas sa kumpanya nila mula sa pagkalubog at ang utang na yon ang naging tanikala na nakagapos sa leeg ni Lorenzo. Lorenzo, nakikinig ka ba? Ang boses ni Delfina ay matalim, parang basag na kristal. Ang sabi ko, kailangang sa pinaka-eksklusibong paaralan pumasok si Miguel. He is an Alejandro. He should be treated like royalty. Tiningnan ni Lorenzo ang batang si Miguel na naglalaro sa malayo. May kung anong lamig siyang nararamdaman sa tuwing titingnan ng bata. Kahit anong pilit niya, wala siyang makitang bahid ng kanyang sarili sa mukha nito. Ang bata ay mayabang, spoiled, at laging galit. Ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano siya noong bata pa. Gawin mo ang gusto mo, Delfina. Pera mo naman ang ginagamit mo. Malamig na sagot ni Lorenzo. Don't you dare use that tone with me. Nanlilisik ang mga mata ni Delfina. Kung hindi dahil sa itinanaya ng tatay ko ang lahat para sa inyo, nasa kalsada na kayo ng nanay mo ngayon. Huwag mong kakalimutan yan. Ito ang araw-araw na pagkain ni Lorenzo, ang isumbat sa kanya ang kanyang pagkatao. Sa labas, sila ang power couple ng Manila. Ngunit sa loob, siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla. Lumabas si Delfina ng silid, ang kanyang mga takong ay gumagawa ng tunog na tila mga pako na ibinabaon sa sahig. Pagdating niya sa kanyang sariling silid, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang, ay biglang napalitan ng takot. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang sikreto ay hindi habang buhay na mababaon sa lupa. Delfina, alam ko kung kaninong dugo ang nananalatay sa mga ugat ni Miguel. Maghanda ka ng pera o ihahanda ko ang katotohanan para kay Lorenzo. Nanginginig ang mga kamay ni Delfina habang binubura ang mensahe. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang karangyaan, at ang pangalan ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa isang malaking kasinungalingan. Samantala, sa tondo, biglang uminit ang pakiramdam ni Marisol. Ang kanyang lagnat na binaliwala niya ng ilang araw ay biglang sumabog. Natumba siya sa tabi ng batya. Ang kanyang hininga ay gipit at mainit. Nay! Nanay! Ang sigaw ni Lucas ay puno ng sindak. Wala silang pera. Wala silang gamot. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ang tanging naiisip ni Marisol ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi niya alam na sa labas ng kanilang barong-barong, ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng sampagita, ang bulaklak na magiging tulay sa isang tagpuan na 6 na taon na niyang tinatakasan. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis na tsinelas ni Lucas habang naglalakad siya sa mahabang kalsada ng Makati. Sa kanyang maliit na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bungkos ng mga sariwang sampagwita na kinuha niya mula sa suki ng kanyang ina. Ang bango ng mga bulaklak ay tila isang malinis na hininga sa gitna ng makapigil hiningang usok ng mga sasakyan. Sampagita po, ma'am. Sir, pambili lang po ng gamot ng nanay ko. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, ngunit pilit niyang nilalakasan ang loob. Sa kanyang isip, nakikita niya ang kanyang nanay Marisol na nakahiga sa kanilang sahig. Ang balat ay kasing init ng baga at ang bawat hininga ay parang isang pakikipaglaban. Hindi pwedeng mamatay ang nanay.
Kahit anong mangyari, kailangang makabili siya ng paracetamol at kaunting pagkain. Narating ni Lucas ang malalaking tarangkahan ng Forbes Park. Dito, ang mga bahay ay parang mga palasyo sa kanyang paningin. Huminto siya sa tapat ng isang dambuhalang gate na kulay itim at ginto. Ang disenyo nito ay pamilyar. Tila nakita na niya sa mga lumang dyaryo na ginagamit nilang pansapala sa bahay. "Umalis ka rito, bata! Bawal ang nagtitinda rito!" Ang sigaw ng isang gwardya na ang katawan ay tila pader. "Kuya, please po, kahit isa lang po. Para lang po sa nanay ko." Pagmamakaawa ni Lucas. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa bakal na rehas. Sa halip na awa, isang marahas na pagtulak ang natanggap ng bata. Nawalan ng balanse si Lucas. Ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa magaspang na aspalto. Ang bungkos ng sampagita ay tumalsik at nagkawatak-watak. Isang mabigat na bota ang tumapak sa mga puting bulaklak. Dinudurog ang mga ito sa putik at alikabok. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Lucas. Sa halip, isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman niya. Ang kahihiyang nadarama ng isang mahirap na tinatrato bilang basura. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga nadurog na bulaklak. Pinupunasan ng putik gamit ang kanyang maruming damit. Pilit na ibinabalik ang bango sa mga talulot na wala ng buhay. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang dambuhalang gate. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumabas, ngunit bigla itong huminto nang mapansin ng driver ang bata sa gitna ng daan. Bumukas ang pinto sa likuran. Bumaba si Lorenzo Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod mula sa pakikipagtalo kay Delfina. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa batang nasa aspalto, tila huminto ang mundo. Napatitig si Lorenzo. Ang batang iyon, ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang pinupunasan ang mga bulaklak, ang hugis ng kanyang panga, at ang mga matang puno ng determinasyon sa gitna ng dusa ay parang isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Ang bawat bahagi ng mukha ni Lucas ay isang buhay na imahe ni Lorenzo noong siya ay 6 na taon pa lamang. "Bata, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Tumingala si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lorenzo. Isang kuryente ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang dumaan sa pagitan nila. Walang kaba sa mga mata ng bata, kundi isang matapang na pagtatanong. "Sir, nasira po ang mga bulaklak ko. Hindi ko na po ito maibebenta para sa gamot ng nanay ko," mahinahong sabi ni Lucas. Bagaman ang kanyang boses ay may pait. Lumapit si Lorenzo at lumuhod sa harap ng bata. Hindi alintana na ang kanyang mamahaling suit ay madudumihan sa kalsada. Hinawakan niya ang balikat ni Lucas. Ang pakiramdam ng balat ng bata sa kanyang palad ay tila isang nawawalang bahagi ng kanyang sarili na biglang nagbalik. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Lorenzo. "Lucas po. Lucas Alejandro." "Ay, Lucas Magsaysay po pala." Pagtatama ng bata, na ang puso ay biglang kumaba nang mabanggit ang apelyidong narinig niya sa mga bulong ni Tia Tasing noon. Napatigagal si Lorenzo. "Alejandro?" Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, isang malakas na busina mula sa loob ng mansyon ang bumasag sa sandali. Si Delfina, sakay ng kanyang sariling sasakyan, ay nakatingin sa kanila mula sa bintana. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak habang nakatingin sa mukha ng batang kaharap ng kanyang asawa. Hindi alam ni Lorenzo, sa loob ng kanyang bulsa ay ang resulta ng isang pagsusuri na kinuha niya sa ospital kaninang umaga. Isang lihim na nagpapatunay na ang kanyang pagkatao ay binuo sa isang malaking kasinungalingan at ang batang nasa harap niya ngayon ay ang tanging katotohanang natitira sa kanyang buhay. Ang loob ng sasakyan ni Lorenzo ay amoy bagong leather at malamig. Ngunit para sa kanya,
Ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Sa kanyang bulsa, ang sobrang naglalaman ng resulta ng kanyang medical exam ay tila nanununog sa kanyang balat. Ang mga salitang nakasulat sa puting papel, infertility due to secondary complications, ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aksidenteng iyon. 1 taon matapos ang kanyang kasal. Ibig sabihin, imposibleng maging anak niya si Miguel. Ang buong buhay niya, kasama si Delfina, ay isang malaking sarswela. Ngunit ang batang nasa tabi niya ngayon, si Lucas. Sir, bakit niyo po ako isinakay? Baka po pagalitan kayo ng asawa niyo. Ang boses ni Lucas ay mahina. Bakasang kaba habang nakatingin sa marangyang loob ng kotse. Ang kanyang maliliit na kamay ay maingat na nakapatong sa kanyang tuhod. Tila takot na madumihan ang mamahaling upuan. Hindi nakasagot si Lorenzo. Tinitigan niya ang profile ng mukha ni Lucas, ang kurba ng ilong, ang paraan ng pagpikit ng mga mata. Ito ang mukha niya noong siya ay bata pa. Ang mukha na nakikita niya sa mga lumang album ng pamilya Alejandro. Ang math sa kanyang utak ay nagsisimulang mabuo. 6 na taon. Ang gabing iyon bago ang kanyang engagement. Ang madilim na silid, ang amoy ng alak, at ang isang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Ang boses, ngunit hindi niya kailanman nahanap ang mukha. Biglang bumukas ang pinto ng kotse mula sa labas. Si Delfina, na ang mukha ay balot ng makapal na makeup, ngunit hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga labi, ay sumungaw sa loob. Lorenzo, what is the meaning of this? Why is this street rat inside our car? Ang sigaw ni Delfina ay parang tili ng isang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatingin kay Lucas. Guard, kunin niyo ang batang yan at itapon sa labas. Baka may kung anong sakit yan na madikit sa amin. Manahimik ka, Delfina. Ang boses ni Lorenzo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpatigas ng dugo ni Delfina. Huwag mong tatawaging ganyan ang batang ito sa harap ko. What? Kinakampihan mo ang pulubing ito? Ang pag-arte ni Delfina ay naging mas matindi. Ginamit niya ang kanyang paboritong armas, ang gaslighting. Lorenzo, isipin mo naman ang image natin. Isipin mo si Miguel. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Kung wala kami, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Tapos ngayon, magdadala ka ng basura sa loob ng bahay natin? Dahan-dahang lumingon si Lorenzo kay Delfina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Utang na loob? Iyon lang ba ang tanging hawak mo sa akin, Delfina? Ang pera ng tatay mo kapalit ng kalayaan ko? Well, baka gusto mong basahin ang laman ng bulsa ko bago mo ako diktahan kung sino ang pwedeng pumasok sa sasakyang ito. Napansin ni Lorenzo ang biglang pagdaan ng takot sa mga mata ni Delfina nang makita ang logo ng ospital sa sobrang bahagyang nakalabas sa bulsa ng kanyang suit. Alam ni Delfina, alam niya ang tungkol sa kondisyon ni Lorenzo at alam niyang oras na malaman ito ng asawa, ang kanyang marangyang mundo ay guguho. Lucas, muling humarap si Lorenzo sa bata. Ang kanyang tinig ay naging malumanay. Saan nakatira ang nanay mo? Ihahatid kita. Sa tondo po, sir. Sa tabi ng riles. Pero baka po magalit si nanay. Ayaw niya pong may lumalapit sa aming mayaman. Sagot ni Lucas. Ang kanyang katapatan ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa konsensya ni Lorenzo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sabi ni Lorenzo. Iniutos niya sa driver na paandarin ang sasakyan. Iniwan si Delfina na nakatayo sa gitna ng daan, nanginginig sa galit at takot habang ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa mga nadurog na sampagwita sa aspalto. Habang binabagtas nila ang daan patungong tondo, ang pagkakaiba ng dalawang mundo ay lalong naging malinaw.
mula sa malilinis at malalawak na kalsada ng Makati patungo sa masisikip at mababantot na eskinita. Ngunit para kay Lorenzo, ang bawat metro ng paglapit nila sa tirahan ni Lucas ay tila paglapit niya sa katotohanang 6 na taon na niyang pilit na hinahanap. Sa bawat pag-alo ng sasakyan, ang bango ng sampagitang hawak ni Lucas ay humahalo sa amoy ng kanyang suit. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya, isang haplos, isang mahinang iyak, at ang amoy ng kawalang malay na ninakawan niya noong gabing iyon. "Nandito na po tayo, sir," turo ni Lucas sa isang maliit na barong-barong na tila anumang oras ay babagsak na. Bumaba si Lorenzo. Ang putik sa kalsada ay agad na dumikit sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito pinansin. Pumasok sila sa loob ng maliit na silid kung saan ang init ay tila sumasakal sa sinumang papasok. Doon, sa isang manipis na banig, nakita niya ang isang babaeng nanginginig sa lagnat. Nang dahan-dahang imulat ng babae ang kanyang mga mata, ang mundo ni Lorenzo ay tuluyang gumuho. Ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng pait, dangal, at luhang hindi natutuyo, ay ang parehong mga matang nakita niya sa dilim 6 na taon na ang nakalilipas. Marisol, ang pangalang yon, ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin at isang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Marisol sa kabila ng kanyang panghihina. Sa gitna ng kanyang lagnat, ang mukha ni Lorenzo ay parang isang demonyong bumalik para kunin ang huling natitira sa kanya. Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Marisol ay paos, ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. "Umalis ka! Lucas, lumayo ka sa kanya." Ang init ng lagnat na nananalaytay sa mga ugat ni Marisol ay humahalo sa malamig na takot na dumadaloy sa kanyang puso. Sa kanyang paningin, ang figura ni Lorenzo ay tila isang malaking anino na dambuhalang humaharang sa kakarampot na liwanag na pumapasok sa kanilang barong-barong. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay parang isang banyagang lason sa loob ng silid na amoy pawis, tuyong isda at alikabok. "Nay, si Sir Lorenzo po. Tinulungan niya po ako." Ang boses ni Lucas ay puno ng pag-aalala habang lumalapit sa banig ng ina. Pinilit ni Marisol na bumangon, kahit na ang kanyang buong katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang mga mata, na mapula dahil sa sakit at puyat, ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Lorenzo. Walang bakas ng paghanga, walang bakas ng pasasalamat. Ang naroon lamang ay ang purong puot ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Lumabas ka." Ang paos na boses ni Marisol ay may talim na mas matalas pa sa kutsilyo. "Huwag mong hahawakan ang anak ko. Huwag kang tumapak sa pamamahay ko." Napatigil si Lorenzo sa gitna ng silid. Ang kanyang makintab na sapatos ay unti-unti nang nilalamon ng putik sa sahig, ngunit tila wala siyang nararamdaman. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mukha ni Marisol, ang babaeng binalahura niya ang dangal, kapalit ng ilang libong piso at isang kabaong. Ang babaeng itinaboy ng kanyang ina na parang isang basurang may peste. "Marisol, patawad." Ang tanging naisambit ni Lorenzo. Ang salitang iyon ay parang isang tuyong dahon na nalaglag sa gitna ng bagyo. Napakaliit, napakawalang halaga kumpara sa 6 na taon ng gutom at pangungutya na pinagdaanan ni Marisol. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Marisol. "Patawad? Pagkatapos ng 6 na taon, dadaan ka rito at magsasabi ng patawad? Ano ang tingin mo sa amin, Lorenzo? Isang charity project? Isang pagkakamali na kailangang bayaran ng barya?" Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak tayo." Giit ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Ang akala mo ay sapat na ang perang itinapon ng nanay mo sa mukha ko para mabili ang katahimikan ko?"
Putol ni Marisol sa kanya. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lorenzo. Wala kang anak dito. Ang batang ito ay akin. Ako ang nagluwal sa kanya sa gitna ng baha. Ako ang nagtrabaho hanggang sa malapnos ang balat ko para lang may makain siya. Ikaw, nasaan ka nung nagdedeliryo siya sa gutom? Nasaan ka nung huling sentimo na lang ang pera namin? Napatungo si Lorenzo. Ang bawat salita ni Marisol ay isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Tumingin siya kay Lucas, na ngayon ay nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang mga mata ng bata ay puno ng kalituhan at takot. I can take care of him, Marisol. I can give him everything he deserves. Muling subok ni Lorenzo, ang kanyang pagiging Alejandro ay muling lumitaw. Ang akalang lahat ng bagay ay nadadaan sa probisyon at kapangyarihan. Everything he deserves. Tumayo si Marisol ng tuwid. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina, ang deserve ng anak ko ay isang ama, hindi isang bank account. Ang deserve niya ay katotohanan. Hindi ang pagiging isang lihim na itatago nyo dahil sa hiya ng pamilya nyo. Umalis ka na, Lorenzo, bago ko pa malimutang ikaw ang naghahatid sa anak ko rito. Sa labas ng barong-barong, ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan. Ang isang mamahaling sasakyan sa gitna ng tondo ay parang isang ginto sa gitna ng basura, nakakaakit ngunit hindi nararapat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Lorenzo ay nag-vibrate. Isang tawag mula kay Doña Esmeralda. Hindi niya ito sinagot, ngunit ang ingay ng ringtone ay tila isang paalala ng mundong naghihintay sa kanya. Ang mundong puno ng kasinungalingan ni Delfina at ang puot ng kanyang ina. Hindi ako susuko, Marisol, sabi ni Lorenzo bago siya dahan-dahang tumalikod. Lucas is my son at gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng mali. Huli na ang lahat, Lorenzo. Bulong ni Marisol habang pinapanood ang pag-alis ng lalaki. Nang tuluyang mawala ang sasakyan, bumagsak si Marisol sa banig. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Niyakap niya si Lucas ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa takot na ang mundong kanyang binuo sa loob ng 6 na taon ay unti-unti nang ginigiba ng mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Samantala, sa loob ng kanyang sasakyan, tinawagan ni Lorenzo ang kanyang abogado. I need a DNA test, private and confidential, at kumuha ka ng mga tao. Bantayan niyo ang isang pamilya sa tondo. Huwag niyo silang lalapitan. Siguraduhin niyo lang na walang sino mang galing sa pamilya Alejandro o pamilya ni Delfina ang lalapit sa kanila. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga kampo ay nakahanda na. Ang utang na loob ay unti-unti nang napapalitan ng katarungan. At sa gitna nito, isang ina ang nakahandang maging pinakamalupit na kaaway ng mga Alejandro. Hindi pa man natutuyo ang putik na iniwan ng sapatos ni Lorenzo, muling nabulabog ang katahimikan ng eskinita. Ang hapon sa tondo ay malagkit at mainit. Ang singaw ng kanal ay humahalo sa amoy ng sinusunog na plastik sa dulo ng riles. Ngunit ang hanging pumasok sa barong-barong ni Marisol ay biglang naging kasing tapang ng amoy ng mamahaling rosas at alak. Isang babaeng tila galing sa pabalat ng magazine ang pumasok sa silid. Si Delfina. Ang kanyang designer bag ay maingat niyang hawak, tila takot na madikitan ng alikabok ng kahirapan. Tumingin siya sa paligid ng may halong pandidiri, bago itinuon ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Marisol na nakaupo pa rin sa banig. So, ito pala ang itinatagong dumi ni Lorenzo. Ang boses ni Delfina ay mahinhin ngunit bawat salita ay parang patak ng asido. I must admit, you have a certain primitive charm. Kaya pala nakuha mong akitin ang asawa ko 6 na taon na, ang nakalilipas. Naramdaman ni Marisol ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding puot.
Wala akong inakit, senyora. Kung meron mang dumi sa kwentong ito, iyon ay ang pamilya ng asawa mo na bumili sa akin na parang hayop. Stop the drama, honey. Ani Delfina habang naglalabas ng isang tsekera mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang matalim na huni sa loob ng tahimik na silid. I'm a busy woman. I don't care about your sob story. Ang pakay ko lang ay ang batang iyon. Lumingon si Delfina kay Lucas na nakatayo sa sulok. Nang makita niya ang mukha ng bata ng malapitan, panandali ang nawala ang kanyang pagiging sopistikada. Ang pagkakapareho ni Lucas at Lorenzo ay isang sampal na hindi niya kayang i-deny. Mas lalong naging matindi ang kanyang determinasyon na burahin ang batang ito sa mapa ng buhay ni Lorenzo. Magkano? Tanong ni Delfina habang isinusulat ang isang numero sa tseke na kayang bumili ng isang buong kondominium sa Makati. Ito ang kabayaran para sa pananahimik mo. Kunin mo ang anak mo, lumayo kayo sa Maynila at hinding-hindi na kayo magpapakita sa amin. If you do this, you can live like a queen sa probinsya. If not, lumapit si Delfina kay Marisol. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. If not, sisiguraduhin kong ang Tondo ang magiging huling lugar na makikita nyo. You don't know who you're dealing with, Marisol. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari sa mga Alejandro. Isang pitik ko lang, magiging abo ang barong-barong na ito kasama kayo. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Ang kanyang panghihina ay tila naglaho, pinalitan ng isang lakas na nanggagaling sa kanyang pagiging ina. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Delfina. Tiningnan niya ang napakaraming zero na nakasulat doon. Isang halagang hindi niya kikitain kahit maglaba siya ng 10,000 taon. Dahan-dahan, sa harap ng nanlalaking mga mata ni Delfina, pinunit ni Marisol ang tseke. 1, 2, hanggang sa maging maliliit na piraso ang papel na tila mga puting talulot ng sampagitan na nalanta. Isinabog niya ang mga piraso sa mukha ni Delfina. Ang pera niyo ay parang lason na nakalagay sa gintong baso, senyora. Ang boses ni Marisol ay malamig at matatag. Makinang sa labas, pero nakakamatay sa loob. Hindi niyo kayang bilhin ang karapatan ko bilang ina. At mas lalong hindi niyo kayang bilhin ang katotohanan. Umalis ka na, bago ko makalimutan na ang mga katulad mong disente ay hindi marunong lumaban ng patas. You bitch! Ang sigaw ni Delfina ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Nawala ang kanyang maskara ng pagiging Pino. You will regret this. Hinding-hindi mapupunta sa anak mo ang kayamanan ng mga Alejandro. Sisiguraduhin kong si Miguel lang ang kaisa-isang tagapagmana. Kayamanan? Natawa ng mapait si Marisol. Keep your money, Delfina. Ang tanging kukunin ko sa inyo ay ang dangal na ninakaw niyo sa akin 6 na taon na ang nakalilipas. At kapag nangyari iyon, titingnan natin kung sino ang tunay na pulubi sa ating dalawa. Padabog na lumabas si Delfina. Ang kanyang mga takong ay bumaon sa putikan. Dahilan para mawalan siya ng balanse at muntik ng mabuwal. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtawanan. Isang matinding kahihiyan para sa isang babaeng tulad niya. Nang mawala na ang kotse ni Delfina, niyakap ni Marisol si Lucas. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang banta ni Delfina ay hindi biro. Ang mga lobo ay nagsisimula nang mag-abang sa dilim. Kinuha ni Marisol ang kanyang lumang cellphone. May isang numero siyang itinago sa loob ng maraming taon. Isang numerong ibinigay sa kanya ng isang matandang tauhan sa hotel noon na nakasaksi sa lahat. Isang taong may hawak ng ebidensya kung paano siya nilasing at dinala sa silid ni Lorenzo. Hello, Mang Carding. Ang boses ni Marisol ay puno ng determinasyon. Ito po si Marisol. Handa na po akong magsalita. Handa na po akong kunin ang katarungang ipinagkait niyo sa akin. Sa kabilang dako ng linyang iyon, ang simula ng pagbagsak ng imperyo ng mga Alejandro ay unti-unti nang nabubuo.
Ang gabi sa Makati ay ibalot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina ni Lorenzo. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang bumabasag sa lamig na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany, nakapatong ang isang puting sobre. Ang tatak ng laboratorio ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Lorenzo ang sobre. Ang tunog ng papel na nagkiskisan ay naging kasing lakas ng isang pagsabog sa kanyang pandama. Ang kanyang mga mata ay agad nadapo sa huling bahagi ng dokumento. Probability of paternity, 79.79%. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Lorenzo. Hindi siya nagulat, ngunit ang kumpirmasyong ito ay parang isang malaking bato na tinanggal mula sa kanyang puso. Pinalitan naman ng isang matinding galit na nag-aapoy. Si Lucas ay tunay niyang anak. Ang batang tinatrato ng pamilya niya bilang basura ay ang tanging buhay na dugong nananalatay sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang isa pang folder, ang lihim na investigasyon tungkol kay Miguel, ang mga larawan ni Delfina kasama ang isang lalaki sa isang tagong resort, 6 na taon, na ang nakalilipas ay malinaw na ebidensya. Ang bata na ipinagmamalaki ni Doña Esmeralda bilang tagapagmana ay bunga ng isang pagtataksil. Niloko niyo ako, bulong ni Lorenzo sa dilim. Ang kanyang kamao ay bumaon sa lamesa. Ang tensyon sa kanyang braso ay sapat na para magpatunog ng mga kasukasuan. Ginawa niyo akong bilanggo ng isang kasinungalingan. Sa mamantala, sa isang madilim na sulok ng Rizal Park, nakatayo si Marisol sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahampas sa kanyang manipis na jacket, ngunit hindi siya gumagalaw. Sa harap niya ay isang matandang lalaki na ang mukha ay ukit ng maraming taon ng pagsisisi, si Mang Carding. Marisol, iha. Ang boses ng matanda ay nangangatog. 6 na taon kong itinago ito. Gabi-gabi ay hindi ako mapatigil ng aking konsensya. Noong gabing iyon sa hotel, nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ka dinala ni Tia Tasing sa silid habang wala kang malay. At nakita ko kung paano nagbayad si Doña Esmeralda sa security manager para burahin ang footage. May inabot si Mang Carding na isang maliit na USB drive. Ang malamig na bakal nito sa palad ni Marisol ay parang isang sandata. Isang susi na magbubukas sa pinto ng katotohanan. Hindi ko binura ang kopya, Marisol. Gumawa ako ng sarili kong backup. Nandyan ang ebidensya na hindi ka kusang pumasok sa silid na yon. Nandyan ang patunay na ikaw ay biktima ng isang maruming plano, patuloy ng matanda. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang hinahawakan ng USB. Salamat, Mang Carding. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga ito para sa dangal namin ng anak ko. Gawin mo ang nararapat, iha. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang katarungan. Ani Mang Carding bago ito, dahan-dahang naglakad palayo, nawala sa anino ng mga puno. Nagmamadaling bumalik si Marisol sa tondo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa kaba at pag-asa. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang eskinita, ang amoy ng usok ay nagsimulang sumalubong sa kanya. Ang langit na dapat ay madilim ay naging kulay kahel. Nay, si Lucas! Ang sigaw ng isang kapitbahay ang nagpabilis sa takbo ni Marisol. Ang kanyang barong-barong ay nilalamon ng apoy. Ang mga plywood at yero ay naglalagablab. Ang init ay tila humihigop ng hininga sa paligid. Ang mga tao ay nagkakagulo. May mga nagtatapon ng timba-timbang tubig, ngunit tila walang epekto ito sa lupit ng liyab. Look! Anak! Ang tili ni Marisol ay bumasag sa ingay ng apoy. Susubukan niyang pumasok sa loob, ngunit pinigilan siya ng mga kalalakihan sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marisol ang isang itim na sasakyan sa dulo ng kalsada, ang kotseng pagmamay-ari ni Delfina. Ang huling nakita niya ay ang malamig na ngiti ng babae mula sa bintana bago ito tuluyang humarurot palayo. Ang lason sa gintong baso ay nagsimula
Nang umapaw, gusto ni Delfina na burahin ang lahat ng bakas, pati na ang buhay ni Lucas. Bumagsak si Marisol sa kanyang mga tuhod. Ang USB ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Sa gitna ng nagbabagang apoy, ang kanyang pagiging ina ay tuluyan ng naging isang apoy na mas matindi pa sa nakikita ng kanyang mga mata. Kung akala ni Delfina ay mapapatahimik niya si Marisol sa pamamagitan ng takot, nagkamali siya. Dahil sa gabing ito, namatay ang huling bahagi ng pagtitimpi ni Marisol. Ang susunod na hakbang ay hindi na para sa kaligtasan, kundi para sa isang malupit at madugong katarungan. Ang usok na nanggagaling sa mga nasunog na kahoy ay pumapasok sa mga baga ni Marisol, ngunit hindi ito kasing hapdi ng paghihinagpis sa kanyang dibdib. Ang kanilang barong-barong, ang tanging kanlungan ng kanyang anak, ay naging isang itim na tumpok ng abo sa loob lamang ng ilang minuto. Nay! Isang tinig na nanggaling sa likuran ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Lumingon si Marisol at nakita si Lucas na nababalot ng alikabok at putik, kasama ang kapitbahay nilang si Aling Nena. Nakatakas ang bata bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay, sapagkat inutusan ito ng ina na bumili ng pandesal sa kanto. Niyakap ni Marisol si Lucas ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng mga malinis na linya sa maruming pisngi ng bata. Diyos ko, salamat, salamat. Paulit-ulit niyang ibinubulong habang ang init ng katawan ng bata ay ang tanging nagpapatunay na hindi siya tuluyang nawalan ng rason para mabuhay. Ngunit ang pasasalamat ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tiningnan ni Marisol ang USB sa kanyang palad. Kung mananatili siya rito, kung patuloy siyang tatakbo at magtatago, mauulit lamang ang gabi na ito. Hindi matatapos ang kasamaan ng mga Alejandro hanggat hindi niya ipinapakita na may kakayahan siyang sumunog ng kanilang palasyo, gamit lamang ang katotohanan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa sunog sa Tondo ay hindi nakarating sa mga pangunahing pahayagan. Sa mundo ng mga Alejandro, ang buhay ng mga mahihirap ay parang mga dahong nahuhulog lamang, walang halaga, walang nagtatanong. Sa isang sikat at marangyang event hall sa Makati, ang pamilyang Alejandro ay naghahanda para sa isang malaking pagtitipon. Ang Alejandro Group of Companies, ika-50 anniversary gala. Lahat ng kilalang negosyante, politiko, at miyembro ng alta lipunan ay naroroon. Si Doña Esmeralda ay nakasuot ng isang kumikinang na terno, nakangiti habang nakikipag-usap sa mga bisita. Si Delfina, na tila walang bakas ng pagkabalisa mula sa kanyang ginawa kagabi, ay ipinagmamalaki si Miguel sa kanyang tabi. Si Lorenzo ay nakatayo sa isang gilid, ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Ang kanyang mga mata ay nagmamatiyag, naghihintay sa perpektong sandali na ilabas ang mga dokumentong magwawasak sa ilusyong ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang hindi inaasahang pangyayari ang pumukaw sa atensyon ng buong bulwagan. Bumukas ang malalaking pintuang gawa sa oak. Ang mga security guard na nagtangkang humarang ay itinulak ng isang pangkat ng mga pulis na pumasok. Sa likuran nila, naglalakad ng may taas noo, ay isang babaeng hindi nababagay sa kinang ng lugar. Si Marisol. Wala siyang suot na mamahaling gown. Ang kanyang damit ay simple at malinis. Ngunit ang kanyang tindig ay nagbibigay ng awtoridad na mas malakas pa sa sinumang nakasuot ng diamante sa silid na yon. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Lucas. Ang musika ay unti-unting humina hanggang sa mamatay. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Guard, ano ang ibig sabihin nito? Ang sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit at matinding kahihiyan. Paano nakapasok ang mga pulubing ito sa aking event? Ako ang nagpapasok sa kanila, ma. Ang tinig ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw. Kalmado, ngunit may dalang banta na nagpatigil sa lahat. Naglakad siya papalapit kay Marisol at sa harap ng lahat, tumayo siya sa tabi ng mag-ina.
Nanlaki ang mga mata ni Delfina. Ang kanyang mukha na puno ng kolorete ay tila naging isang puting maskara. Lorenzo, nababaliw ka na ba? Nakakasira ka ng imahe. Lumingon si Lorenzo kay Delfina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Imahe? Gusto mo bang pag-usapan ang imahe natin, Delfina? Gusto mo bang malaman ng lahat kung sino ang tunay na ama ni Miguel? Isang malakas na singhapan ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Esmeralda ay muntik nang matumba, ngunit pinigilan siya ng isa sa kanyang mga bodyguard. This is ridiculous. Sinasiraan mo ako para lang sa babaeng bayaran na iyan? Ang sigaw ni Delfina, pilit na ginagamit ang atake para ipagtanggol ang sarili. Hindi siya bayaran. Ang boses ni Marisol ay pumailan lang, malakas at malinaw, hindi nanginginig. Inangat niya ang isang brown envelope na naglalaman ng kopya ng USB. Ako ang babaeng ninakawan ng dangal ng pamilya niyo 6 na taon na ang nakalilipas. At nandito ako, hindi para humingi ng pera, kundi para ipakita sa buong Maynila kung paano ginagamit ng pamilya Alejandro ang kanilang kapangyarihan para manira ng buhay at magpasunog ng bahay para lang magtago ng lihim. Itinuro ni Marisol si Delfina. Ang mga pulis na kasama niya ay lumapit sa asawa ni Lorenzo. Mrs. Delfina Alejandro, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Formal na pahayag ng pulisya. Nahaharap kayo sa kasong arson at attempted murder kaugnay sa nangyaring sunog sa Tondo kagabi. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging ganap. Ang kaharian ng kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho at ang bawat piraso nito ay bumabagsak nang walang awang sumisira sa mga taong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa mga pulso ni Delfina. Ang kanyang mamahaling diamanting pulseras ay kumaskas sa bakal, isang perpektong larawan ng pagbagsak ng kanyang huwad na kaharian. Nagpumiglas siya. Ang kanyang mukha na kanina ay perpekto, ngayon ay basag na basag dahil sa matinding galit at kahihiyan. Bitiwan niyo ako, mga mangmang. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang asawa ni Lorenzo Alejandro. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili. Umaalingaungaw sa buong bulwagan. Hindi na, Delfina. Ang malamig na sagot ni Lorenzo. Lumapit siya sa projector na ginamit kanina para sa mga tribute video ng kumpanya. Sa isang pindot, lumabas sa malaking screen ang 2 dokumento. Ang kanyang medical record na nagpapatunay na hindi siya maaaring magkaanak simula pa noong maaksidente siya. 6 na taon na ang nakalipas at ang DNA test na nagpapatunay na si Lucas ang kanyang tunay na dugo at laman. Ang mga flash ng kamera mula sa mga imbitadong mamamahayag ay parang mga kidlat na bumubulag sa pamilya Alejandro. Ang bawat kislap ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Si Doña Esmeralda ay napahawak sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay inuubusan siya ng hangin. Ang hiya na buong buhay niyang pinoprotektahan, ang pangalan na kanyang sinasamba higit pa sa Diyos, ay ginagawang katatawanan sa harap ng buong bansa. Tiningnan niya si Miguel, ang batang ipinagmalaki niyang tagapagmana na ngayoy umiiyak sa gilid, isang patunay ng kanyang sariling pagkabulag. Nang tuluyang mailabas ng mga pulis si Delfina, dahan-dahang lumapit si Doña Esmeralda kay Marisol. Wala na ang kanyang tindig bilang isang reyna. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pilit na ginagamit ang huling alas ng kanyang kapangyarihan. Marisol, iha. Ang boses ng matanda ay nanginginig, pililit na nagpapakaamo. Babayaran ko ang lahat ng pinsala. Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Ibigay mo lang sa amin ang bata. Siya ang kaisa-isang Alejandro. Utang na loob. Huwag mong hayaang mamatay ang pangalan ng aming pamilya. Tiningnan ni Marisol ang matandang babae. Ang babaeng nambaboy sa kanyang pagkatao na nagtapon ng pera sa kanyang mukha habang siya ay nagdurugo. Ang dugong Alejandro
ay maaring pinakamahalagang bagay sa mundo niyo, senyora. Mahinahong sagot ni Marisol, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng bato. Pero ang dangal ko bilang isang ina ay walang katumbas na presyo. Hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ng anak ko para sa pangalan niyo na amoy dugo at kasinungalingan. Tinalikuran ni Marisol ang donya. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas at dahan-dahang naglakad palabas ng bulwagan. Iniiwan ang pamilya Alejandro sa gitna ng mga basag na baso at mga matang mapanghusga. Ilang araw ang lumipas. Ang imperyo ng mga Alejandro ay unti-unting gumuho. Bumagsak ang halaga ng kanilang kumpanya sa stock market matapos lumabas ang balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay na ginawa ni Delfina. Si Lorenzo ay nagpatawag ng board meeting at formal na binitiwan ang kanyang posisyon bilang CEO. Inilipat ang pamamahala sa mga profesional na direktor. Tinalikuran niya ang lahat ng yamang nagbigay sa kanya ng sumpa. Sa isang maulan na hapon, isang pamilyar na bulto ang dumating sa labas ng pansamantalang inuupahang bahay ni Marisol. Si Doña Esmeralda, nakasuot ng simpleng damit na nabasa ng ulan, ay dahan-dahang lumuhod sa putikan sa harap ng pinto ng dalaga. Ang putik ay dumikit sa kanyang tuhod at mga kamay. Wala na ang kanyang gintong kwintas, wala na ang kanyang kayabangan. Siya ay isang matandang babaeng nawalan ng lahat dahil sa sobrang pagmamahal sa kasinungalingan. Patawad, Marisol. Patawad. Iyon lamang ang namutawi sa kanyang mga labi habang nakaluhod sa dumi ng kalsada na dati ay diring-diri siyang tapakan. Pinanood siya ni Marisol mula sa bintana. Walang galit, walang awa. Isinara niya ang kortina, hinayaan ng ulan na hugasan ang natitirang kayabangan ng donya. Tapos na ang yugto ng sakit. Kabanata 11. Ang lubog. Corona. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa mga pulso ni Delfina. Ang kanyang mamahaling diamanteng pulseras ay kumaska sa bakal, isang perpektong larawan ng pagbagsak ng kanyang huwad na kaharian. Nagpumigla siya. Ang kanyang mukha na kanina ay perpekto ngayon ay basag na basag dahil sa matinding galit at kahihiyan. Bitiwan niyo ako, mga mangmang. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang asawa ni Lorenzo Alejandro. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili, umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi na, Delfina, ang malamig na sagot ni Lorenzo. Lumapit siya sa projector na ginamit kanina para sa mga tribute video ng kumpanya. Sa isang pindot, lumabas sa malaking screen ang 2 dokumento. Ang kanyang medical record na nagpapatunay na hindi siya maaring magkaanak. Simula pa noong maaksidente siya, 6 na taon na ang nakalipas, at ang DNA test na nagpapatunay na si Lucas ang kanyang tunay na dugo at laman. Ang mga flash ng kamera mula sa mga imbitadong mamamahayag ay parang mga kidlat na bumubulag sa pamilya Alejandro. Ang bawat kislap ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Si Doña Esmeralda ay napahawak sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay inuubusan siya ng hangin. Ang hiya na buong buhay niyang pinoprotektahan, ang pangalan na kanyang sinasamba higit pa sa Diyos, ay ginagawang katatawanan sa harap ng buong bansa. Tiningnan niya si Miguel, ang batang ipinagmalaki niyang tagapagmana, na ngayoy umiiyak sa gilid, isang patunay ng kanyang sariling pagkabulag. Nang tuluyang mailabas ng mga pulis si Delfina, dahan-dahang lumapit si Doña Esmeralda kay Marisol. Wala na ang kanyang tindig bilang isang reyna. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pilit na ginagamit ang huling alas ng kanyang kapangyarihan. Marisol, iha, ang boses ng matanda ay nanginginig. Pilit na nagpapakaamo. Babayaran ko ang lahat ng pinsala. Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Ibigay mo lang sa amin ang bata. Siya ang kaisa-isang Alejandro. Utang na loob. Huwag mong hayaang mamatay ang pangalan ng aming pamilya. Tiningnan ni Marisol ang matandang babae.
ang babaeng nambaboy sa kanyang pagkatao na nagtapon ng pera sa kanyang mukha habang siya ay nagdurugo. Ang dugong Alejandro ay maaaring pinakamahalagang bagay sa mundo niyo, senyora. Mahinahong sagot ni Marisol, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng bato. Pero ang dangal ko, bilang isang ina, ay walang katumbas na presyo. Hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ng anak ko para sa pangalan niyo na amoy dugo at kasinungalingan. Tinalikuran ni Marisol ang donya. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas at dahan-dahang naglakad palabas ng bulwagan. Iniiwan ang pamilya Alejandro sa gitna ng mga basag na baso at mga matang mapanghusga. Ilang araw ang lumipas. Ang imperyo ng mga Alejandro ay unti-unting gumuho. Bumagsak ang halaga ng kanilang kumpanya sa stock market matapos lumabas ang balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay na ginawa ni Delfina. Si Lorenzo ay nagpatawag ng board meeting at formal na binitiwan ang kanyang posisyon bilang CEO. Inilipat ang pamamahala sa mga profesional na direktor. Tinalikuran niya ang lahat ng yamang nagbigay sa kanya ng sumpa. Sa isang maulan na hapon, isang pamilyar na bulto ang dumating sa labas ng pansamantalang inuupahang bahay ni Marisol. Si Doña Esmeralda, nakasuot ng simpleng damit na nabasa ng ulan, ay dahan-dahang lumuhod sa putikan sa harap ng pinto ng dalaga. Ang putik ay dumikit sa kanyang tuhod at mga kamay. Wala na ang kanyang gintong kwintas, wala na ang kanyang kayabangan. Siya ay isang matandang babaeng nawalan ng lahat dahil sa sobrang pagmamahal sa kasinungalingan. Patawad, Marisol. Patawad. Iyon lamang ang namutawi sa kanyang mga labi habang nakaluhod sa dumi ng kalsada na dati ay diring-diri siyang tapakan. Pinanood siya ni Marisol mula sa bintana. Walang galit, walang awa. Isinara niya ang kortina. Hinayaan ang ulan na hugasan ang natitirang kayabangan ng donya. Tapos na ang yugto ng sakit. Epilog. Ang liwanag ng sampagwita, isang taon ang lumipas. Ang hangin ay hindi na amoy usok o nabubulok na basura. Sa halip, ang paligid ay napuno ng halimuyak ng malinis na sabon at fabric softener. Sa isang maliit ngunit malinis na laundromat at patahian sa probinsya ng Cavite, nakatayo si Marisol habang masayang inaayos ang mga nakatuping damit. Ang kanyang mukha ay aliwalas. Wala na ang bakas ng puyat at laging nakakunot na noo. Ang perang ginamit niya bilang puhunan ay hindi galing sa mga Alejandro, kundi sa danyos at moral damages na iginawad ng korte matapos mapatunayang nagkasala si Delfina na ngayon ay nabubulok sa bilangguan. Mula sa likurang bahagi ng tindahan, lumabas ang isang lalaking may hawak na wrench. Ang noo ay puno ng pawis, ngunit ang mga mata ay may kislap ng tunay na kaligayahan. Si Lorenzo. Wala na ang kanyang mamahaling suit at sapatos. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay may mantsa ng langis mula sa pag-aayos ng sirang washing machine. Iniwan niya ang kanyang mana, ang kanyang pangalan, at ang kanyang gintong hawla upang magsimula muli bilang isang ordinaryong tao at upang patunayan kay Marisol na ang kanyang pagmamahal ay hindi nabibili. Okay na ang makina, Sol. Pwede na uling magamit. Nakangiting sabi ni Lorenzo habang pinupunasan ng pawis gamit ang isang maliit na tuwalya. Inabutan siya ni Marisol ng isang baso ng malamig na tubig. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, ang mga mata ni Marisol ay walang pag-aalinlangan. Mama, Papa! Tumakbo papasok si Lucas galing sa paaralan. Ang kanyang uniforme ay malinis at ang kanyang ngiti ay walang kasing tamis. Ang salitang Papa ay lumabas sa kanyang bibig ng napaka-natural, isang bungang namulaklak mula sa araw-araw na pagpapakita ni Lorenzo ng kanyang pagmamahal na walang halong pera. Kinahapunan, naglakad ang tatlo sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay naghalo sa kulay kahel at lila. Tumakbo si Lucas sa unahan. May hawak na isang bungkos ng sampagita
na binili niya mula sa isang matanda sa kanto. Bumalik ang bata at inabot ang bulaklak kay Lorenzo. Dahan-dahang isinabit ni Lorenzo ang kalumpong ng sampagita sa leeg ni Marisol. Ang bango nito ay nagdala ng kapayapaan. Bumubura sa madilim na alaala ng gabing iyon sa hotel. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Marisol. Hindi sila gumamit ng mga salitang mabubulaklak dahil sa pagitan ng kanilang mga daliring magkahawak, nandoon ang isang pangakong napatunayan sa gawa. Habang pinapanood nila ang araw na lumulubog sa dagat, napatunayan ni Marisol ang isang malaking katotohanan. Ang pinakamakinang na korona ng isang babae ay hindi iyari sa ginto o diamante, kundi sa kanyang sariling dangal. Walang halaga ng pera ang makakatalo sa isang inang handang sunugin ang mundo para sa katotohanan at walang kapatawarang mas matamis kaysa sa pagbangon mula sa sariling mga abo, dala ang pag-ibig na dalisay at totoo.